Ang tanong sa akin, huling paalala, pinababatid namin sa iyo na maaari kaming mag-apila ng kaso sa iyong pangalan patungkol sa hindi mo pagbayad ng tama sa iyong obligasyon. Sa ngayon, may posibilidad na ang iyong pangalan ay ma-blacklisted na sa iba't ibang financial institutions. Magkakaroon ng ocular visitation at barangay hearing sa inyong barangay at maaari ka na rin magkaroon ng bad record sa National Bureau of Investigation, NBI, sa kadahilanan na hindi mo pagbayad ng utang. Pagbibigyan ka namin ng huling pagkakataon upang magbayad ng pagkakautang mula ngayong araw lamang upang maiwasan ang pag-apila ng kaso sa iyo. Tumawag lang sa numerong 0964 kung nais magpatulong sa pagbabayad o kung sakali mang bayad na. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan na naman po. O, yan. Ito hong mensahe na to, no, nagpapatunay lamang po, no, na sila ay walang alam sa batas at ginagawa nilang tanga ang kanilang mga sarili. Anak ng teteng, ho. Alam mo, sa totoo lang, ho, para ho hindi na rin kayo nai-stress, hindi na rin kayo na kumbaga ninenervyos, bago ho kayo makatanggap ng mensahe, no. Iyan nyo muna, tawag dito, i-prepare nyo muna sarili nyo, pakalmahin nyo lang, no? Tapos, pagka ready na kayo, tsaka nyo lang siya basahin. Ano po, wag yung kasi pag nangyayari, pag dumating na mensahe, siyempre ninervyusin ka na agad kasi number lang. Diba? Tapos may mga ganyan pang huling paalala, di po ba? So, ang gawin ho natin is, pakalmahin sarili natin, i-compose natin, tsaka ho natin basahin lamang kung tayo ay prepared na. Wag ho natin babasahin kung hindi ho tayo prepared. Kasi, nervyusin lang ho kayo. No, itong sinasabi ko is para ho hindi kayo nervyusin, hindi kayo magkaroon ng anxiety tsaka depression. Kasi ho, yun ho ang inaano natin dito, inaalis natin sa inyo eh. Okay po ba? So, ito hong na to, sasagutin natin. Okay? Ayan. Sabi ho, huling paalala. Ayos ah. Pero pupusta ako sa inyo, magme-message na naman ito mamaya o bukas. Pero huling paalala, anak ka ng teteng. No? Pinababatid daw po nila, no, na maaari na silang mag-apila ng kaso, no, sa inyong pangalan. Okay, putulin mo muna natin doon. Aapila. Paano sila mag-aapila kung wala po silang sinasampang kaso? Di po ba? Tsaka makakapagsampa ba talaga ng kaso itong mga bugok na to? No, ang sagot ho dyan, hindi eh. Malabo pa ho sa alketran na makapagsampa ng kaso yung mga yan. Dahil sa dami ho na nilabag na batas niya mga bugok na yan, naku, hindi ho tutungtong ng korte yan. Sasabihin ko sa inyo, totoo. Ang setting. Biruin yung mga pinaglalabag na batas yan. Oh, dun lang ho sa ginagawa sa inyong mga pananakot, diba, panghaharas. No, hindi na sila uubra. Kasi pagka kayo ho nakapagpresentawarin, let's say, quote and quote, nagsampa ho sila ng kaso. Pag ipidresintan nyo po yung proof na nangharas sila, todas yung mga yan. At kung makikita po ng korte na sobrang taas ng kanilang interest sa processing fee, yan pa isa. Bababaliktad pa sila. Baka sila papagbayaran ng danyo sa inyo sa ginagawa sa inyong panghaharas. Ba, hindi ho tutungtong ng korte yung mga bugok na yan. May paapi-apila pa to. Sira ulo. Ano i-apila mo? Wala ka naman sinampang kaso. O di maliwanag kung wala ka alam sa batas. Di ho ba? Pag sinabing i-apila ho, ibig sabihin doon is yung pagkasa sa korte ho ito ha. Ibig ko ba sabihin, ibabaliktad nila ay kumbaga i-request nila sa korte na baliktarin yung yung desisyon una. But meron na hubang desisyon, may kaso na hubang isinam. Wala naman ho eh. Di ba? Kaya maliwanag kung walang alam sa batas yung mga bugok na yan eh. At disclaimer po, hindi po ako abogado, maniningil po ako. No? Yung pong sinasabi ko rito is base po sa aking mga experiences at saka po sa pagtatanong ko sa mga kaibigan ko at kabarkadang mga abogado. No po, tsaka pagre-research na rin po. Okay, panilinaw ko lang ho sa inyo yan.
Pero tingnan nyo naman itong mga bugok na to. Aapila raw. May aapila nyo. Sira ulo. Ito pa ho, tumira na naman sila. Tapos, may posibilidad daw po na inyong pangalan ay ma-blacklist sa iba't ibang financial institution. Okay, ito ho yan. Ako kasi, kagaya nga ho nung video kahapon, no, na regarding doon sa hearing ng Makalawa, doon sa mga abusadong OLA, no po, sa Senate hearing po na pinamunuan po ni Senator Tulfo at ni Senator Gatchalian, no. Nabanggit po kasi nung representante po sa SEC na ni-require po, no, nila yung mga OLA, no, na mag-register sa CIC. Okay. Kasi ganito lang yan eh. Kung ito pong abusadong online lending apps is makakapag-register ho at makakapag-provide, no, sa CIC, no, ng kanilang mga kliyente na mga hindi nakabayad, ay siguradong kawawa ho yung kliyente. Di ho ba? Although yes, ano po yan eh, batas yan eh. Di po ba? Kasi under the law po, nabuo po kasi yung CIC is because of KISA, no, Credit Information System Act of the Philippines. Ngayon, nakalagay ho doon na kailangan lahat po ng financial institution, lending banks, nakakapagbigay ng basic information po dito sa CIC. So, given yun. Ngayon, nire-require daw po kasi ng CIC. Ang masakit ho kasi ng SEC na mag-register sa CIC. Ang mabigat ho kasi dito, abusado yung mga yan eh. Di ho ba? Nangaharas yan eh. Okay lang ho sana na mailagay yung basic information mo ng isang kliyente kung ang talagang dahilan is hindi nakabayad. Pero kung mailalagay yung pangalan, no, o yung basic information nung kliyente dahil sa harassment, ay parang hindi naman yata tama. Di po ba? Ba't ko sinabing sa harassment? Kasi pag hinaras mo isang tao, di po ba? Siyempre, may ano yan eh, may kapalit yan eh, may kaakibat na ano yan, na balik eh. Diba? Hindi magbabayad yan. So, siyempre, nag-pass dyan na, diba? Itong bugok at abusadong online lending apps, i-report ngayon yan sa CIC. Di po ba? So, kawawa naman yung pobre. Oh, kawawa yung kliyente. Dahil sa pangharas, dahil ilagay pa sa CIC. Di po ba? Sana lang po malagyan siya ng ng safeguard ba. Kumbaga, another layer po ng safeguard para hindi ho yung hindi lahat ng tawag dito, yung lahat na lang ng naging past due na hindi naman talaga dapat ilagay doon ay mailalagay. Diba? Kung dahilan kaya kaya hindi nakabayad dahil sa panghaharas, bakit mo ilalagay doon? Kawawa naman. Diba? Makikita ng ibang mga financial institution na mayroong marka sa OLA na yan, hindi naman nila alam yun kung dahil sa hindi ba talaga nakabayad o hinaras lang talaga. Di ho ba? Kaya siguro ho dapat yun malagyan ng layer ng safeguard yun eh. Di po ba? So yun lang ho yung take ko dun sa na yun ng SEC. Sana lang po mabigyan ng pansin yun na kumbaga hindi yung basta-basta lagay lang ng lagay, dapat may safeguarding yan. Tapos meron na naman dito na magkakaroon daw ng ocular visitation. Sabi niyo, sige ho, punta kayo. Inaantay ko kamo kayo eh. Diba? Para magkaliwanagan tayo regarding dun sa utang. Diba ba? Ito na naman, yung barangay hearing. Huwag nyo naman pinagpapapansin to kasi meron tayong Supreme Court, no, Administrative Memorandum 14-93, no, na pagka po yan malaking kumpanya or juridical entity, no, hindi na ho yan papansinin sa barangay dahil may kakayanan magdemanda yan eh. Okay? So huwag niyo na anuhin yung bugok na yan. Puro kasinungalingan na to sinalagay dito ng mga bugok at abusadong online lending apps. Tapos ito pa, isa pang kasinungalingan. Magkakaroon daw ho ng bad record sa National Bureau of Investigation. Hindi ho. Malabo. Wala, magkakaroon lang ho kayo ng record sa NBI, no, at saka sa PNP. Pagka ho merong napatunayan sa inyong kasong kriminal. Pag may criminal liability yung isinampang kaso sa inyo at napatunayan, that's the only time. Totoo yan. Kuwari ho, sa staff pagka patungkol sa utang, staff BP22, yun ho, magmamarka sa NBI yun, tsaka sa PNP nyo kasi may criminal liability yun. Yung utang pang hindi nababayaran, wala ho yan.
Walang marka yan. Sus Mario Joseph, itong mga to, nakatitigas ng ulo. Kung maintindihan. Oh. Tapos, sabi nga ho dito, pagbibigyan pa raw ho kayo. Di ba? Ayun ang pagkakataon para daw hindi makapag-apila sila ng kaso. Apila na naman. Tumawag daw ho kayo sa numerong ibinigay na to. Pupusta ho ako. Pag tinawagan niyo yung number na yan, walang sasagot yan. Oh, may sumagot man siguro dyan. Baka pamura pa ang sagot. Diba? Lalo dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps. Ito pong pinag-uusapan natin is tungkol sa mga bugok at abusadong online lending apps. Kung yung mga nahiraman nyo po, no, na mga lending companies, kung maayos naman silang kausap, bayaran nyo ng maayos yung mga yan. No, hindi ho sila kasama. Kasi ang nangyayari po may mga comment ako na-receive na na pati yung iba nilang nautangan na hindi naman sila hinaharas, hindi rin nila binaba, hindi ho gano'n. No? Basta ho maayos ang pagkakapautang sa inyo. Ibig sabihin ba, sinunod lahat ng batas, simulan mo sa Truth in Lending Act, may ceiling on interest rate, di ba? Hindi kayo hinaharas, okay, tuloy nyo lang po. No? Ayusin nyo yung pagbabayad. Kasi definitely, yung lending na yun, kaya ginagawa nila yung tamang pagpapautang, kasi yan, gusto nila talaga kumbaga yan talaga ang hanap buhay nila. Itong mga buko katabusadong online lending apps na to, anong hanap buhay yan? Di ba? Hindi ko naniniwala na pautang ang hanap buhay niya. Pag nanakaw ng detalye ang ginagawa niya. Di ba narinig nyo sa Senate hearing na kumakalat yung information? Yan yung ginagawa niyang mga yan. Kukunin lahat ng detalye niyo tapos ibebenta lang yan sa ibang mga institusyon. Totoo ho yan. Pansinin nyo, pagka kayo nakapangutang sa isang ola, sunod-sunod na yung message sa inyo at saka tawag. Yan ho ang negosyo ng mga bugok na yan. Hindi ho yung pagpapautang. Kasi kung pagpapautang po, ang negosyo niyang mga yan, hindi ganyan maningil yan. Di ho ba? So, yun lang ho ang conclusion ko doon. Hindi pagpapautang. Kasi nga, ninanakaw yung information ninyo. Pero yung isang tao, diba? Makukuha niya information nun. Bukod dun, yung mga nasa contact details pa niya, nakuha. Di napakarami yung information na nakuha nun. Di ba? Yung pag nanakaw ng informasyon ng ginagawa at ibinebenta ho sa ibang mga institusyon, no? Kaya, ingatan nyo, kung hindi nyo naman talaga kailangan, huwag nyo nang hiraman. No? Tsaka, lagi nyo pakakatandaan, bago kayo pumindot, mag-click o whatever, basahin nyo maigi. No? Kasi para hindi kayo mapahamak. Kasi trap yan Totoo yan, trap po yan. May dadaan sa feeds nyo, di ba? Sa wall nyo. Tayo naman, click. Wag ko tayo, kahit na anong link, wag nyo i-click for your safetyness po. Para safe kayo, hindi kayo mapahamak. No? Doon po sa nagpadala ng katanungan na ito, pakalmahin nyo yung sarili po ninyo, huwag nyo takutin ang sarili po ninyo. Itong mga to, puro kasinungalingan lamang po. Okay? Andyan na po, dininig na, sa Senate, nagkaroon na ng Senate hearing with regards to unfair debt collection practices. So, napansin na. So, tayo ang gawin natin, pakalmahin ang sarili natin. Antayin natin, nabata natin, tingnan natin kung magiging pagbabago o magagawa nung pagpansin po ng Senado doon sa mga bugok at abusadong online lending apps. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.